Wala po si Pastor Arisa na po. So siya po kasi ay na-invite po na sa kaduluduluhan ng San Ildefonso. Sa bull na magya. Dyan lang. Pero sa bull na magya, di po siya mag-i-speak. So yun, patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba tayo? So kanina po so talagang inawit natin sa Panginoon yung walang hanggang pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? So nararanasan po ba? Pwede po ba itaas yung kamay na nararanasan yung pag-ibig ni Diyos? Amen? So napakabuti ng Panginoon. Now, hindi po tayo matatapos lang doon. Amen po tayo doon. Hindi po tayo matatapos na, naramdaman natin yung pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat sabi po sa salita ng Panginoon, ay inibig niya tayo ng una bago tayo umibig. So ibig sabihin, tayo din po ay may pagtugon ng pag-ibig sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Alam niyo po, tayo po kasi ay nasa series po tayo. So ito po namin yung PowerPoint So napakabilis po ng handphone. Excuse po Yung kailan link ko Tsaka umali niya siya So pero yun yan, sa tulong ng Panginoon, nakatagpos natin to siguro So ayan. So ang bilis po ng January mga kapatid. Imagine that ay yung 2025 na inaantay lang natin last year. Ayan na. Patapos na yung January, So, ngayon ay papasok na po tayo sa February. So, tayo po ay nasa team po na kung saan ay nilalakaran po natin yung sino nakakaalala? Mga kapatid. So, sabi niyo naman Yung ating nakakaalala ng ating team for this whole year. Walking in God's promises. So, yun po yung ating So, yan. So, tayo po ay nilalakaran po natin yung mga pangako ng Diyos. And itinuro po sa atin ng ating pastor kung ano ba yung mga kung ano yung katatayuan natin sa harapan ng Panginoon. Na tayo ay perfectly loved. Tayo po ay divinely protected. So, kung meron po kayong na-miss na turo po ng ating pastor, ay pwede nyo po itong balikan ng mga kapatid sa ating pong YouTube na Church on the Rock International Bubulong Malaki. So nandun po lahat. So makikita niyo po lahat. And ngayon, sa umaga na ito, paano ba tayo talaga lalakad sa mga pangako ng Diyos? Sino dito yung may pinangahawakan ng pangako ng Diyos? Taas nga po natin naman. Yung pangako kasi ng Diyos, merong eternal and meron din pong dito sa mundo. Di ba? Tsaka na muna yung sa eternal. Kasi di ba naman tayo kinukuha ni Lord? Tama ba? Di ba tayo kinukuha? So ngayon, ano yung pangako ng Diyos na hinahawakan mo ngayon na nandito ka sa mundo? Ano yung mga pangako na yun? It's either yung peace. Kung ikaw ay may pinangahawakan sa Panginoon na sabihin natin na kapayapaan, sabihin natin na katagumpayan sa buhay, sa mga nag-aaral, meron bang gano'n? O makatapos lang? Meron bang pangako sa inyo yung Panginoon? Sa mga magulang, na ang inyong pong pamilya ay maliligtas? Amen? Diba? Yung pamilya nyo ay hindi lalagpasan ng Panginoon, kundi kung meron bang tao na makaka-attend sa church po na ito, maliligtas, yun yung pamilya nyo. Meron bang ganun mga pangako? Na ikaw, meron kang inaantay na isang bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, na yun yung pangako na gusto mong mangyari sa iyo. At para mangyari yung mga kapatid, allow the Lord na turuan po tayo sa umaga na ito kung paano ba mangyayari. Gusto nyo ba mangyari yun? Gusto nyo ba mangyari mga kapatid? Amen. Ito gagawin natin. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon is walk in love. So, pasensya na kasi sa cellphone na kasi gumagawa so nagkabalik-balik Pero ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon, kung na tayo ay dumaka daw po ng may pag-ibig. Usually mga kapatid, kapag tayo po ay lalakad, ano ang dala-dala natin? Ano ang una natin naisip o ano yung pangangailangan natin? Di ba unang-una, dapat may kalakasan ka. Tama ba? Kasi paano ka makakalakad kung wala ka naman lakas? Pangalawa, kung tayo ay naglalakad, gusto natin meron tayong pupuntahan. Pero kalimitan mga kapatid, bilang isang Kristiyano, nakakalimutan ito. Di ba lagi natin naririnig na we walk not by sight,
but we walk by faith. Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, meron sinasabi ang salita ng Panginoon na kung saan ay sinasabi niya na we must walk in love. Na kailangan po pala tayo habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, na tayo ay nagpapagamit sa Panginoon, tayo po ay lumalakad ng may pag-ibig. Amen. So ito po ang sinasabi ng Panginoon sa salita niya. Sabay-sabay po natin basahin. So ito. Sabi po sa 2 John chapter 1 verse 6. So 1 to 3, go. And this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Sabihin mo nga sa katabi mo, walk in love. Walk in love. Sige, di ba? So sabi ng Diyos dito, na tayo daw po ay lumakad sa pag-ibig. Pero gusto kong makita niyo ito mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, naka-highlight, that it is command. Sabihin mo nga, command. Sa Tagalog, utos. O, di ba? Ano ba ang ginagawa pag may utos? Sinusunod. Sa mga kabataan, pag may utos, sinusunod. May nagsabi, wait daw. Di ba? So, sa mga nanay, kung nandito yung mga anak niyo, nagsabi silang sinusunod, ano? Sinusunod daw yung utos eh. Hindi daw wait eh. Pag ayaw sundin ng utos, bigyan niyo ng utos. Ay, sumunod ah. Pero ito, sinasabi ng Panginoon, it is a command. Now, ito, i-visualize nyo. Hindi sinabi ng Diyos na I am pleasing you o pinapakiusapan ko kayo, utang na loob, mahalin nyo ako o lumakad kayo ng may pag-ibig. Ang sabi ng Diyos, ito ay command. Utos, kailangan sundin. Hindi kailangan ng pakiusapan. So bilang tayo ay lumalakad sa God's promises, makikita natin ngayon, pag-aaralan natin ngayon, kung sino ba sa Bible yung masasabi natin na naglakad sila papunta sa pangako ng Panginoon. Actually, alam niyo na eh, ulit-ulit na, di ba? Pero makikita natin, i-dig deeper natin, di ba? Aaralin natin ng mabuti. So it is a command by the Lord. Kaya napakahalaga na gawin po natin. And ano ba yung sinasabi diyan ng Panginoon na sabi diyan, as you have heard from the beginning. So ano ba yun? Yung sinasabi ng Panginoon na narinig mo ito nung simula pa man. So unang nagsalita kasi ang Panginoon o unang niya itong sinabi ay walang iba kundi sa mga Israelite people. Nabigyan ko kayo ng konting kwento from Genesis o from Exodus mga kapatid. Nung si Joseph ay namatay, and yung Pharaoh, di ba siya ang pangalawa na mataas sa Egypt. Tama po ba? Amen po ba? So, nung siya po ay namatay, ang mga Israelita po ay nanatili doon kasi nandun po yung mga pagkain, nagtagutom po nun. And after that, nagkaroon po ng mga hari na bago o nagkaroon ng bagong Pharaoh and hindi na kilala si Joseph. Ngayon, ang mga Israelita ay naging alipin. Tama po ba? Sila po ay naging alipin ng sobrang tagal and then sila po ay nakalaya sa pagkakaalipin sa pamamagitan ni Moses. Amen po ba tayo doon? And imagine niyo po mga kapatid, from Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, sila po ay naglalakbay. Imagine niyo po yun. Four books na naglalakbay. Gaano katagal yun? Alam niyo kung bakit? Tanong sa akin kung bakit. Kasi meron silang isang bagay na hindi nila ginagawa. Meron silang isang bagay na hindi nila ginawa. Kaya ito ay binigay ng Panginoon. Okay, excited ka na ba? Sabihin mo sa katabi mo. Sige, bago yun, ito, pakita ko sa inyo ilalarawan ko sa inyo kung bakit ba sobrang tagal inabot ng mga Israelita sa paglalakbay. Instead na 40 days, tama ba? Naging 40 years. Ito, sabi ng Diyos sa Deuteronomy chapter 1, verse 35. Sabi dito, no one from this evil generation shall see the good land I swore to give your ancestors. So sabi ng Panginoon, wala ni isa man sa henerasyon na ito ang makakapunta sa ipinapangako ng lupa sa iyong mga ninuno. Verse 36, except Caleb, son of Jephunneh, he will see it, and I will give him and his descendants the land he set his feet on. Because he followed, sabihin nyo nga po, he followed the Lord wholeheartedly.
ng Diyos, dahil sobrang titigas ng ulo nyo, dahil sobrang reklamo nyo, wala ni isa man sa inyo, sa henerasyon na ito, ang makakapasok sa lupang ipinangako ko. Except, sabi dito si Caleb. And may kasunod pa po kasi yan. So yun po ay si Joshua. Okay, si Joshua po. So bakit? Kasi sabi ng Panginoon, ito ang dahilan kung bakit siya makakapasok. He followed the Lord wholeheartedly. Buong puso niyang sinunod ang Panginoon. Now it is a matter of heart, mga kapatid. Ito ay pagsunod ng may pagmamahal sa Panginoon. Kung gusto mong ma-experience yung promise ng Panginoon, actually, ang Diyos po natin ay napakabuti eh. Kaya lang, imagine niyo yung mga Israelita pinakain, tama? Amen. Araw-araw. Ang mga Israelita, pag naglalakad sa init, merong biharang. Hindi ulap. Pagkagabi ay merong apoy. Imagine niyo, inalagaan mo, binahal mo, di ba, pinaramdam talaga ng Panginoon, and imagine that, hindi pa rin sila marunong magmahal sa Diyos. Actually, naniniwala ako na ang mga Israelita po na ito, alam na may Diyos, kasi nasasaksihan nila eh. Sino dito yung matinong tao na nakita mo na nandyan na, pero hindi ka pa rin naniniwala? Meron? Meron ba? Nandyan eh. Sabihin natin na kung meron kang anak na nasa abroad, tapos umuwi dyan, maniniwala ka ba o hindi? Maniniwala, nandyan na eh. So, ganun mga Israelita, alam nila na may Diyos, nanginginig pa nga sila eh. Takot na takot sila sa Diyos. Yun ang pinakaano, pero wala silang pagmamahal sa Diyos. Yun yung nakakalungkot. Kaya sobrang tagal nila, imagine mo, 40 years nilang nag-travel. And ito, after ng Deuteronomy 1, tanong tayo, kung kailan nagsimula, utos ito ng Panginoon. Ito na yung pag-aaralan natin. Amen po ba? Amen. So ito, basahin po natin Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 10. So sabi dito ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Now, baka isipin nyo, sa Old Testament lang yan. Sa Israel lang yan. Pero ito po ay kinote din po ng Panginoon sa Matthew chapter 22, verse 37. Ako sa tinanong po siya ng mga Pariseyo, kung ano ba talaga yung pinakahalagang utos. Ito po ang sinabi niya. Now, ito ay sinabi ng Panginoon sa kanila, kasi hindi sila makakaalis sa ilang, mga kapatid. Hindi ka makakaalis sa kung ano yung sitwasyon mo ngayon hanggat hindi mo natututunan na mahalin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi once na hindi mo minahal ang Diyos at binigay ng Diyos yung pangako niya sa iyo, pagdating mo sa pangako na yun, mas makakalimutan mo ang Diyos. Kasi mas madaling mahalin ng Panginoon, mas madaling sumunod sa Panginoon kapag wala ka pa eh. Kapag umaasa ka pa sa Kanya, kapag meron kang inaantay sa Kanya, nakadepende ka sa Kanya, na Lord, ito, nagsusumamo ko sa'yo, kailangan ko ito eh. Pero the moment na meron ka na, kaya nga di ba meron tayong mga kilala na hindi naman taga dito, taga ibang lugar na, nung wala bang kita, laging nakikita. Pero nung nagkakita, hindi na makita. Di ba? So imagine natin yun, na kaya ang mga Israelita, hindi po harsh si Lord, hindi po masama si Lord, kung bakit hindi niya hinayaan ng mga Israelita ay dumating agad sa lugar na yun. Kasi tinuturuan ng Diyos ang mga Israelita na mahalin muna siya bago sila pumunta sa lupang ipinangalan. Now tayo bilang mga Kristiyano, gusto ng Diyos, mas mahalin natin siya kaysa sa mga bagay niyo. Amen? Kasi alam ng Diyos na pag inuna mo siya, mas mamahalin mo siya, di ba? Kaysa dun sa bagay na yun. So sabi dito ng Panginoon, yan. So yung mga naka-highlights mga kapatid may natin. Di ba sabi dito, with all your heart, buong puso. Di ba? Buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Now, gaano kahirap yung bagay na yun? Di ba? Kaya di ba lagi na, kasi alam niyo kung bakit, hindi po selfish si Lord. Baka po isipin natin na Lord, ikaw lang ba yung mamahalin ko? Lord, ikaw lang ba yung paglalaanan ko ng buong oras ko? Paano naman yung pamilya ko? Hindi po ganon. Alam niyo kung bakit gusto ng Panginoon na siya yung unahin natin mahalin? Kung bakit gusto ng Diyos na mahalin natin siya ng buong buo? Kasi alam ng Diyos na pag minahal mo siya ng buong buo, mamamahal mo yung asawa mo, mamamahal mo yung anak mo, mamamahal mo yung trabaho na meron ka at kung meron kang negosyo. Kasi
Kasi pagka inuna mong mahalin yung trabaho mo, maniwala ka sa akin, hindi mo mamahalin ng Diyos ng buong buo. Ganun po yun. Hindi po selfish yung Lord. Kasi imagine niyo ito mga kapatid. Kaya nga sinasabi sa salita ng Panginoon, unahin mo ako, sabi ng Panginoon, at ang lahat ng bagay ay idaragdag ko sa inyo. Hindi po selfish si Lord. Hindi niya po gusto na siya lang. Yung oras mo lagi nasa Kanya, yung attention mo, lahat ng kung anong meron ka. Pero ang gusto ng Diyos kasi ingatan ka. Ang gusto ng Diyos, mas magmahal ka ng nararapat. Kaya kung bakit gusto niya na with all your heart. Ito, sa mga kumakain sa labas. Kamusta naman? Diba? Hindi, kumakain kayo sa karinderya. Di ba, lagi natin naririnig na iba ang luto ng mga nanay. Ako lang naniniwala. Tatama ba? Sino dito yung gano'n? Yung iba yung luto ng nanay ko. Hinahanap-hanap ko kahit sa magpunta. Kasi ako lang, hinahanap ko yung luto ng nanay ko lagi. Alam mo kung bakit? Kasi pag nagluto sila, may sarap. Then, pagmamahal. Tama ba? So, ganun, ibang klase po kasi, imagine niyo mga kapatid, ibang klase yung nagagawa ng tao pagka yung ginagawa niya merong puso. Ganun si Lord. Kaya di ba, pagka imagine mo yung nagpapaawit kanina, palong-palo, talon ng talon. Alam mo bakit? Dahil sa pagmamahal yan. Hindi mo naiintindihan yung katabi mo. Siya, hindi mo nagtapas. Hindi na rin ako nakakahiya naman. Mga kapatid, kaya gusto ng Diyos na mahalin natin siya ng buong puso kasi maibibigay mo yung pinaka-the best mo pagka ikaw ay nagmamahal. Amen po ba? Hindi lang buong puso baka sabihin mo, lagi mo sinasabi, mahal na mahal ng Panginoon. Pero kasi, included dito mga kapatid, with all your soul. Now, ang soul po kasi, merong tatlong bumubuo, mind, will, and intellect. So, yung isip mo, yung kung ano yung meron ka, yung kagustuhan mo, ay involved po dito at yung inyong strength. So, ang gusto ng Diyos sa ating mga kapatid, mahalin natin siya ng buong buo. Kasi ganito yan. Imagine mo, pagka ikaw ngayon ay nagtatrabaho, minahal mo ng minahal yung trabaho mo. Hindi ko minamali mga kapatid na pahalagan mo yung trabaho mo. Minahal mo ng minahal, talagang pinaglahanan mo ng buong buhay mo. Pero at the end of the day, yan ba ay mamahalin ka pag ikaw ay tumanda na? Ikaw ba ay mamahal, kakangain yan? Di ba? Pagka ikaw ay sabihin natin laging senior citizen na, di ba? Hindi ka naman nababalikan yan eh. Pero ito sinasabi ng Panginoon, pagka siya yung minahal mo, kahit kailan, hindi mo mahihigitan yung pagmamahal na ibabalik mo sa iyo. Di ba? So, hindi papayag ng Panginoon na kung mamahalin mo siya, may kulang siya. Matindi kong magmahal ng Panginoon eh. Kaya nga, di ba, nasabi sa inawit natin kanina, inibig mo ako noon pa man. Naranasan niyo ba yung pag-ibig ng Diyos nung mga panahon na parang feeling mo, wala ka ng kinabukasan, feeling mo, down na down ka. Pero yung pag-ibig ng Diyos is pinaranas na sa'yo. Kaya mga kapatid, kung mamahalin natin ang Diyos, napakahalaga na mahalin po natin siya ng buong puso, ng ating buong pagkatao. Kasi at the end of the day, mga kapatid, sa Kanya pa rin tayo babalik. Sa Kanya pa rin tayo babalik eh. Kasi kung bakit, na nandito tayo sa mundo, pag hindi natin minahal ang Diyos at napunta tayo sa langit, ano gagawin natin doon? Di ba? So, dapat mahalin natin ang ating Panginoon dito pa lang. Sabi dito sa quotation, mga kapatid, love God in all, not just in small. Mahalin mo ang Diyos ng buong buo. Huwag lang yung kalitin. Huwag lang yung maliit. Di ba? So, naniniwala po ba kayo na kapag ang Diyos ang minahal natin, ang pagmamahal niya na ibabalik sa atin ay matindi? Amen po ba? So kung gusto mo na mangyari sa iyo yung mga bagay na pangako, di ba, sa iyo, ay matutunan po muna nating mahalin ng Panginoon. Dahil naniniwala ako na talagang makakalimutan natin Makakalimutan natin kung gaano kabuti ang Panginoon pagka nandun na tayo sa sitwasyon na wala naman na tayo kailangan. Di ba? Hindi na natin kailangan eh. So paano pa tayo tatawag sa Panginoon kung hindi natin siya pinahalagahan kung wala tayo? How much more na tayo ay magkaroon? So, mahalin po natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Meron ako i-share sa inyo mga kapatid na isang story. Sa New Testament po ito. So, sabi dito, so, alam niyo ito, no? Yung kwento po na ito. Yung binata na mayaman na lumapit sa Panginoon at ano tinanong niya?
Ayun, Lord, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Actually, yung tao na to ay lumuhod pa. Sabi niya, Lord, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So ito ang sabi niya. Ito ang sabi ng Lord. Gawin mo to. Tama ba? Yung 10 commandments. Gawin mo to, ganito, ganyan. Sabi niya, nagawa ko to. Ito ang sagot ng binata. Para makita natin. So medyo inigsihan ko lang. Para mabilis kasi alam naman na natin to. So sabi niya, teacher. Sabi nung young rich man. He declared, all this I have kept since I was a boy. So nung bata pa ako, ginagawa ko na ito. So matindi. Sabi niya, Lord, dumating naman ako ng prayer meeting. Yung Sunday, umatin nga ako eh. Diba? Lahat ng cell group, inaatinan ko. So sabi ng lalaki, at sabi dito ng Panginoon, Jesus looked at him and loved him. One thing you love, he said, go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come follow me. Now, ito ang sabi ng Panginoon. Siya ay tinignan lang ng Diyos. At sabi niya, at ang ginawa ng Diyos, imagine that mga kapatid, tinignan lang ng Diyos, and He already expressed His love. Now, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha kang may pagmamahal. Tingnan mo naman. Pag ba tumingin yan, may pagmamahal na agad. O nakakainis. Pero si Lord ito, tinignan lang ni Lord, and minahal na ng Diyos. Sabi niya dito, one thing you love. Mga kapatid, ang Diyos po natin ay mapagmahal. Amen? Mapagmahal even though, sabi niya, minahal siya ng Panginoon, even though, sabi dito, hindi ko nilagay, pala, one thing you love, kahit na may kulang ka, kahit na may pagkukulang. Alam niyo mga kapatid, kahit na sa mga pagkakataon na tayo po ay nagkukulang sa Panginoon, aminado po ba tayo? Na tayo po ay nagkakamali. Minsan, madalas ba yata? Pero ito, gusto kong sabihin sa inyo na yung pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, simula nung una hanggang ngayon, ganun pa rin. Ganun katindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi nagbabago. Kahit na feeling natin, hindi na tayo deserve. Diba? Pero sa pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid, ay binabago niya tayo. Amen po ba tayo? So ito ang sinabi niya sa young rich man, kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi dito ng Panginoon ay, go, sell everything you have and give to the poor. So ibenta mo yung lahat ng meron ka at ibigay mo sa mga mahihirap. At ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa kalangitan. Imagine niyo yung tanong. Nagigets, di ba? Parang Pilipino lang. Yeah. Imagine niyo, ang tanong ng binata ay paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang sinagot dito ng Panginoong Jesus ay kayamanan sa kalangitan. Pagka-connecta ba? Hindi, tanong ko sa inyo. Parang Pinoy lang, saan pupunta? Diyan lang. Di mo alam kung saan, So, anong oras ka pupunta? Maya lang. Di mo maintindihan, Pero ito, sabi ng Panginoon, ay ibenta mo lahat ng bagay na meron. Alam niyo kung bakit? Tanong sa akin kung bakit. Actually, this is just a test. Test lang to mga kapatid. Hindi naman kasi talaga gusto ng Panginoon na talagang maghirap ka eh. Gusto ba ng Panginoon na ikaw ay maging hampas lupa na lang? O wala kang matira sa sarili mo? Alam niyo kung bakit? Ganito yung sinabi ng Panginoon. Kasi yung puso niya nasa kayamanan niya. Ang gusto ng Diyos, yung puso mo nasa Kanya. Kung gusto mo na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung gusto mo na sumunod sa Panginoon, dapat yung puso mo wala sa kayamanan. Wala sa kung anumang bagay sa mundo na ito, kundi nasa Kanya. Kaya sinabi yan ng Panginoon, it's just a test. Pero nakakalungkot mga kapatid na sa mundo po natin na ito, ay mas pinahahalagahan ng tao ang mga bagay sa mundo na ito, tsaka na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Nakakalungkot lang. Diba? Na mas inuuna pa yung ganito, kailangan kong maghabol ng ganito. Para saan? Diba? Para saan yung bagay na ganyan, na inuuna mo yan? Para saan yung nagpahalos magpakamatay ka sa bagay na yan? And at the end of the day, iiwan mo lang din naman. Diba? Pero ito, sabi ng Panginoon, ay
it's just a test. Kasi nakita niya na kung ano yung bagay na nagkukulang sa kanya, wala siyang puso, wala siyang pagmamahal. Kahit na gawin mo lahat ng bagay dito sa church, gawin mo lahat ng bagay, lahat ng kabutihan na nalalaman mo, pero kung wala ka namang pag-ibig sa Diyos, wala rin. Alam mo kung bakit? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Now, ang tao na pinag-aharian ng Diyos, malabo na walang pag-ibig. Tama po ba? Kaya yung tao na to, masasabi natin na wala ang Panginoong Jesus. Kaya hindi siya marunong umibig. Kaya mong gumawa ng sa tingin ng tao ay mabuti. Kaya mong tumulong, magbigay, di ba? Magkawang gawa. So, pero as long as wala sa iyo ang Panginoon, still yung ginagawa mo ay kulang pa rin sa harapan ng Panginoon. Kaya lagi natin tinatayuan mga kapatid, na lahat ng bagay na meron tayo, kung meron na tayong ginagawa, laging dahil sa Panginoong Jesus yun. Di ba? Dahil sa Panginoong Jesus yun. Kasi ang Diyos po na meron tayo ay pag-ibig. Kaya nga di ba nung time na ang Lord ay aalis na, alam niyo kung ano yung bilin niya sa mga alagad? Hindi naman sabihin natin na mag-share ng salita ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon na umatid kayo ng prayer meeting. Alam niyo kung ano utos sa kanya ng Panginoon, kung paano sila malalaman na siya yung mga alagad niya. Alam niyo kung ano? Hindi, alam niyo yun eh. Di ba? Pag may pag-ibig. Kasi ang hindi umiibig ay wala sa Diyos. Kaya malalaman ng tao na meron kang Diyos sa puso mo pag may pag-ibig ka. Pag may pagmamahal ka na ipinapakita. Kaya naman yung lalaki po na ito ay malungkot. At this man, face fell, he went away sad because he had great wealth. Matindi, sobrang yaman na ito. Parang si Bill Gates to. Si Ayala. So ito yung si Henry, diba? Henry C. So he had great wealth. Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. So sobrang hirap na inuna mong mahalin yung mundo bago ang Panginoon. Ito, tandaan nyo itong quotation na ito mga kapatid. He doesn't need your love. Yung Diyos hindi naman kailangan yung pagmamahal mo eh. Pero, He wants your love. Imagine mo yun, hindi naman kailangan ng Diyos yung pagmamahal natin sa Kanya. Ibabalik natin. Tama ba? Mananatili siyang Diyos eh. Pero gusto niya yung pag-ibig mo. Alam mo kung bakit? Kasi para din sa atin yan. Para din sa ikabubuti natin kung bakit nais ng Diyos na yung pag-ibig na yun ay ibalik natin sa Kanya. Amen po ba tayo mga kapatid? So tuloy po tayo sa ating pong binabasa sa Deuteronomy. Gising pa ba? Okay. Nakakasunod po ba tayo? Ano? Hindi pa lang kita. Ano? So sabi diyan, Deuteronomy 6. Hindi kita? So yan. So sabi diyan sa Deuteronomy chapter 6. Kasunod lang po na verse. Ano? Sabi dito, impress them on your children, talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbol on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Now, ganito katindi yung sinasabi dito ng Panginoon na yung pag-ibig yung pag-ibig na sinasabi dito ng Panginoon na love the Lord your God with all. Sabi dito sa mga tao, ay ituro mo ito sa iyong mga anak. Ay ituro. Pangalawang sinabi ng Panginoon, talk about them. Pag-usapan niyo palagi. And yung pangatlo, tie them. Napakatindi, itali mo. Itali mo daw sa iyong mga kamay. Para hindi na makalimutan. At ang pinakalas na sinabi ng Panginoon is write them. Now, imagine niyo mga kapatid, na kung gaano ka-special sa Panginoon, kung gaano katindi yung gusto niyang mangyari sa mga Israelita. Na kung bakit gusto niya na ito, kailangan niyo talaga itong matutunan. Kailangan niyo itong mai-adapt. Kailangan niyo itong mai-transfer sa mga anak niyo. Now, tanong ko sa inyo, kapag ba tayo ay nasa ating mga pamilya, tayo ba ay open o bukas ba tayo na napag-uusapan na mahal tayo ng Panginoon? Do we still pray pagka tayo ay kakain, pag tayo matutulog? Di ba? Nagagawa po ba natin yun? Alam niyo, napakahalaga po nun bilang tayo ay mga magulang. Sa mga kabataan, napakahalaga din po nun na tayo po ay unang gumagawa ng mga bagay na pagpapakita kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Di ba? Amen mo ba tayo doon?
Hindi po kakornian yun. Hindi po kakahigihan yun. Kasi at the end of the day, mga kapatid, tayo po magbe-beneficio ng lahat. Marahil kilala niyo po ito, si Apostol John. Alam po ba? So siya po ay tinawag na John the Beloved. Tama ba? Kasi kung all throughout the Bible, mga kapatid, kung babasahin niyo po yung John, 1 John, 2 John, and sa Revelation, kung babasahin niyo po halos lahat ng kanyang sinasabi, it is about love. Okay? Lagi niya sinasabi na, pansinin niyo lang, yung sa Bible ng John, instead na sabihin niya yung pangalan niya, alam niyo yung sasabihin niya, ang binakit ni Jesus. Di ba? So para sa hindi mga nakakaalam, si Apostol John lang po ang hindi namatay o hindi sabihin natin na namatay sa lason, hindi namatay sa, alam niyo yung yung torture. Alam niyo kung saan siya namatay? Sa katandaan. Kasi pilit siyang pinapatay, pilit siyang, actually sinalang po siya sa sa kumukulo na tawag doon? Langis. Langis, mantika kasi. So siya po ay nilagay doon pero hindi mamatay. Imagine niyo mga kapatid kung gaano katindi yung pagmamahal ng Diyos. Dahil lagi niya sinasabi na mahal ako ng Diyos, lagi niya sinasabi na ito napakatindi ng Diyos sa buhay ko. Di ba? Di mapatay-patay. Namatay po siya sa natural death. Na-imagine mo yun, kung yung sa buhay mo ngayon kasi si John tao lang din tao ka ba? Yeah. I believe na kung paano siya iningatan ng Panginoon dahil sa pag-ibig na yon, I believe na tayo ay iingatan din ng Panginoon. Amen po ba? Dahil ay divinely protected. So siya po ay si Apostol John. Siya po ay tinatawag na John the Beloved. Pero alam niyo ba na meron pang isang apostol na kung saan ay maituturing natin na napakalalim din ng pagkakaalam niya sa pagmamahal ng Diyos. Gusto niyo makilala? Talaga na-usap. So ito po ay si Apostol Paul. Pansinin niyo sa 1 Corinthians, di ba? Nilagay niya doon yung kung ano ba talaga yung pag-ibig. 1 Corinthians 13, alam niyo yan, di ba? So love is patience, love is kind, ganyan. So pansinin natin na sa mga sinulat niya, mga kapatid, nandun pa rin yung love. Actually, tinatawag po ito ng mga Bible scholar na siya po ay theologians of love. Kung si Apostol John ay ang Apostle of Love, si Apostol Paul naman po ay theologians of love. Napakatindi ng nalalaman niya sa pag-ibig din. Kaya nga diba naisulat niya yung Romans chapter 8 verse 28 na all things work together for good for those who love God. Diba? So, minsan hindi natin napapansin Pero kaya pala, si Apostol Paul ay napakatindi rin ng paglilingkod sa Panginoon. Diba? Napakatindi po. Alam niyo kung bakit naisulat niya po yung Bible? Halos kalahati po ng New Testament. Diba? Kung babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter 13, ito, bigyan ko kayo ng emphasize po natin ito. Hindi natin nababasa kasi yung chapter 1 to 4, 1 to 3 Pero basahin niyo mamaya pag-uwi niyo. Sabi doon ni Apostol Paul, kahit na daw siya ay nakakapag-speaking of tongues, maganda ba yung speaking of tongues? Sabi nila, maganda ba? Sino din na merong gift ng speak of tongues? Meron? Nice yan. So, speak of tongues, sabi dito, of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Kahit daw siya ay nakakapag-speaking of tongues, actually, siguro nung mga late generation, mga kapatid, siguro parang namamangha tayo, parang feeling natin, sobrang banal ng tao na to pag nag-speaking of tongues, tama ba? Di ba? Parang, Lord, gusto ko din nun. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit nagmagawa ko yun, pero wala naman akong pag-ibig, para lang akong kumakilingaw-ngaw na gong, clanging cymbal, para lang ako nag-iingay. Bakit? Dahil walang pag-ibig. Sabi pa ng Panginoon, ni Apostol Paul, 1 Corinthians chapter 13 to if I give all I possess, kung ako man ay may pera, lahat ng meron ako ay ibigay ko sa mahihirap, and give over my body, even yung sarili ko, sa paghihirap, that I may boast, but do not have love, wala ako. Diba? I gain nothing.
Mga kapatid, ganun katindi yung pagmamahal na sinasabi dito ng Panginoon. And for the last verse, sabi pa dito. Ay, dalawa na pala siya. So, I am nothing. Mga kapatid, napakahalaga na kung tayo man ay naglilingkod na. So, kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon sa paglilingkod mo, lagi mong alalahanin na kaya mo ginagawa yan dahil mahal mo ang Diyos. Amen po ba tayo? Alam niyo mga kapatid, na may mga bagay talaga na hindi naman talaga natin kayang gawin lahat eh. Di ba hindi natin kayang gawin lahat ng, alam mo yun, yung sabihin natin sa gawain ng Diyos. Pero kung yung sa maliit na bagay ay ginagawa mo ng may pag-ibig, alam niyo napakatindi ng dating sa Panginoon yan. Di ba? Sa mga nanay, kung yung ginagawa mo, hindi naman natin nililimatahan dito lang sa church eh. Kung kayo ay nanay, di ba, gawin nyo ng may pag-ibig yung pag-aalaga sa anak nyo. Di ba? Sa pamilya na meron kayo, lagi po nating gawin ng may pag-ibig lahat ng bagay. Sabi dito ni, kilala siguro natin ito. So, si Mother Teresa. So, kilala to. Sabi dito, not all of us can do great things. Tama naman. Hindi naman lahat sa atin kaya gumawa ng mga kamanghamanghang bagay o matinding bagay. Pero alam niyo yung kaya natin gawin. We can do small things with great love. Yung matinding pagmamahal. Di ba na yung ginagawa mo yung bagay niyan dahil may pagmamahal ka. Grabe dating nun. Di ba? Makikita mo naman sa tao kung may pagmamahal sa ginagawa niya. Tama ba? Kaya napakahalaga mga kapatid na sa atin pong ginagawa sa Panginoon, lagi po nating maging sentro yung pagmamahal. Okay? Hindi ka naman minamasama mga kapatid na gahan tayo ng Panginoon. Di ba lagi natin sinasabi na tayo ay nabubuhay lamang sa biyaya. Pero ito kasi command ng Panginoon eh. Now we must also love the Lord. Di ba? Kaya naman tayo makakapagmahal sa Diyos dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya dahil pa rin sa Kanya, kaya tayo magmamahal. Dahil pa rin sa Kanya, kaya natin gagawin yung mga bagay na ginagawa natin. Kaya tayo nagpapatuloy sa Panginoon dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos. And we are now here mga kapatid sa last part ng ating pong pag-aaralan. Na kung ano ba yung nangyari sa mga Israelita matapos na gawin nila yung inuutos ng Panginoon. Na ginawa nila, tinuro nila sa mga anak nila, tinuro nila sa generation. And by the way mga kapatid, para sa kaalaman nyo, di ba sabi kasi doon ng Panginoon na no one in this generation will enter the land. Tama ba? Alam niyo ba na ang isang generation ay katumbas po ng 40 years? Kaya pansinin niyo, 40 years sila bago nakapunta sa promised land. Ganon katindi yung salita ng Panginoon na once na sinabi ng Panginoon, totoo yun. Namatay muna yung generation na yun bago sila nakapunta sa promised land. 40 years ang isang generation. Kaya 40 years din sila umikot sa mga Israel. Pero ito ang matindi, na after na ganun yung nangyari, after na ituro sa kanila ng Panginoon, dahil si Joshua na po naglilid nun eh. Dahil ginawa po nila ito, na sila po ay natuto, sila po ay itinuro nila sa mga anak nila, ginawa nila, ito po ang nangyari sa kanila. So, talo na po tayo, Joshua. Chapter 23, verse 9. So, this time dito na po sila, nakapasok po talaga sila sa promised land. So, sabi dito ng Panginoon, the Lord has driven out before you great and powerful nations. To this day, no one has been able to withstand with you. So, sabi dito ng Panginoon, yung mga kaaway mo, di ba, hinawi ng Panginoon, yung mga malalakas na bansa, wala ni isa man na nakatayo sa iyo. Di ba? Lagi silang nagtatagumpay. Nung sila po ay tumawid ng Jordan River, pinaka-nasiti pa yung kanilang unang pinapagsak. Di ba? Yung Jericho. So, ganun katindi, pagka talaga tayo ay sinasamahan ng Panginoon, pagka alam natin, pagka nilalakaran natin yung pagmamahal na nanalig sa Panginoon, mga kapatid, yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin, wala yan. Di ba? Yung paghihirap na nararanasan natin, walang-wala yan pagka tayo ay umiibig. Naranasan naman siguro natin yan, especially sa mga nanay. Siguro kaya nyo sinagot yung mga tatay namin, kasi nakita nyo yung pagmamahal eh. Di ba? Parang iikat. Napilitan din, joke lang.
Pero alam nyo, di ba, ginagawa kasi natin pag may pagmamahal. Pagka may pagmamahal, laging may bago. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong gagawin sa Panginoon, lagi po yung may pagmamahal dahil lagi may bago. Sabi pa dito ng Panginoon, one of you routs 1,000 because the Lord your God fights for you, just as He promised. So ito, for the last time, sabi pa ng Panginoon, so be very careful to love the Lord your God. Kasi nung time na wala sila sa Panginoon, niremind na sila ng Panginoon na mahalin niyo ako ng buong kayo. Kung ano yung meron ka. Ngayon na nandito na kayo sa promise na nabigay ko sa inyo, huwag niyo pa rin kakalimutan na mahalin ako. Kasi pagka nagkaroon ka na ng mga bagay na ninanais mo at nakalimutan mo ang Panginoon, di ba? Nakakalungkot kayo para sa Diyos. Di ba? Ang pinaka-worst pa nun is alisin yung bagay na yun, di ba? Para magbalik pala sa Panginoon. So huwag po natin antayin na mangyari yung bagay na yun, kundi mas lalo nating palalimin yung ating pagmamahal sa Panginoon. Kahapon po, nagkaroon po yung Church on the Rock dito po sa Bubulong Malaki ng prayer and konting eating. Kasi naka-Daniel fasting so umaten po yung mga leaders po natin. And one thing na nakita ko doon kung ano yung talaga nililid ng Panginoon, talagang lumalim ang bawat isa sa atin sa Panginoon. Tumatag tayo sa Panginoon. Talagang mas mahalin natin yung Panginoon nang higit sa anumang mga bagay. Amen. Kung ba tayo doon mga kapatid? Ito ang pinakamagandang sinabi dito ng Panginoon. Joshua chapter 23 verse 14. Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that no one, sabi mo nga no one, not one, of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled, not one has failed. Imagine niyo to mga kapatid. Lahat ng pangako ng Panginoon sa kanila, mga mabubuting pangako, ay wala ni isa man nagbintis. Alam niyo kung bakit? Ay, balikan natin. Dahil sinunod nila ang Diyos, dahil minahal nila ang Diyos. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, I believe na yung bawat isa sa atin ay gustong magtagumpay. Amen po ba tayo? Tapos ngayon ka ba yung gusto magtagumpay? Gusto makatapos sa pag-aaral, na magkaroon ng magandang buhay, di ba? Magkaroon ng magandang kinabukasan sa mga magulang naman. Gusto nyo na yung mga anak nyo ay maging successful. Tama ba? Gusto nyo na yung buhay nyo ay paangat ng paangat sa tulong ng Panginoon. Magkaroon ng kapayapaan, kalakasan, magandang kalusugan. Ito lang ang sikreto mga kapatid. Dapat lagi nating mahalin ng Diyos. Lagi nating unahin ng Diyos. Di ba? Ibigay natin sa Panginoon yung pagmamahal ng buong buo. Hindi ibig sabihin na ibigay po yung sabihin natin na dito ko na tumira. Hindi po yun. Kasi ang Diyos po, once na minahal natin ng buong buo, siya po yung magdadagdag ng lahat ng bagay. Siya yung magtuturo sa iyo kung paano mahalin yung trabaho mo, paano mahalin yung asawa mo, di ba? Paano mahalin yung bagay na meron ka. Kasi mga kapatid, kung hindi natin matututunan na mahalin yung Diyos, kapag tayo ay nagtatrabaho, ganito siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nakikita ka ng boss mo. Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon sa mga estudyante, nakikita kayo ng mga teacher mo. Pero kung alam mo na ginagawa mo yung bagay na to dahil mahal ko yung Diyos, nakikita ako ng Diyos, kahit wala yung boss ko, magtatrabaho. Di ba? Kahit wala yung teacher ko, mag-aaral ako ng mabuti. Hindi ako mangungofya. Kasi, di ba? Kasi especially sa mga kabataan. Amen. Di ba? Hindi kayo laging sinusubaybayan ng mga magulang nyo. Pero dahil alam nyo na ginagawa mo yung bagay na yun dahil mahal mo yung Diyos, at itong bagay na to ay ginagawa ko para sa Panginoon dahil mahal ko ang Panginoon, magtatapat ako dito. Amen po ba tayo? Gagalingan ko. Gagawin ko yung best ko. So yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya gusto niya, mahalin muna siya. Kasi mamamahal mo lang yung mga bagay dito sa mundo na nararapat kapag minahal mo yung talagang pinagmumula ng pagmamahal. Amen po ba tayo dun mga kapatid? Kaya napakahalaga kung gusto mo na ma-fulfill, mangyari sa buhay mo yung mga pinangako sa iyo ng Panginoon. So meron kasi eternal na pangako sa atin ng Panginoon. So sa heaven na yon. Pero I believe na dito sa lupa, meron mga pangako din na ibigay sa atin ng Panginoon. And I believe
na kapag natutunan natin na mahalin ng Panginoon with all of our heart, with all of our soul, and with all of our strength, ay madali na lang ang lahat ng bagay. Lahat ng mga pangako ng Panginoon ay idaragdag niya. Lahat ng mga pangako ng Panginoon ay mararanasan natin. And hindi natin makakalimutan mahalin ng Panginoon dahil sa Kanya nagmula lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya tayo ba ay excited na mahalin ng Panginoon? Amen? So tayo ay excited na gawin yung lahat ng bagay na may pag-ibig para sa ikapupuri at kamalahati ng ating Panginoon. So, para po sa ating pagtatapos, pwede po ba tayong tumayo? May mga nagmamahal sa Panginoon. Amen? Hallelujah! So, maraming salamat po, Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. So, kung meron na kayong gustong ipanalangin, kung meron na kayong ipinapanalangin sa Panginoon, ay patuloy na hayaan po natin na yung Panginoon ang magpuno, ang magbigay sa atin ng pag-ibig na yun na nag-uumapaw upang ito ay magawa natin sa iba. Tayo po ay manalangin. Yes, sa manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga po na ito. Maraming salamat po dahil patuloy na yung pag-ibig po ninyo, ang patuloy po na nararanasan po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po dahil noon pa man hanggang ngayon, ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat dahil sa kabila ng amin pong mga pagkukulang, sa amin pong mga nagagawang pagkakamali sa inyo, ang pagmamahal niyo po ay hindi po nagbabago. Ang pagmamahal po ninyo ay hindi niyo kailanman binawi sa bawat isa sa amin. At sa mga oras po na ito, sa mga salita po ninyo, namin pong mga napakinggan sa umaga po na ito, na tulungan niyo po kami na yung pagmamahal na nagmula po sa inyo, yung dakilang pagmamahal, ay mag-umapaw po sa puso ng bawat isa po sa amin. At mas matutunan ka pa namin mahalin, gaya ng iyong inuutos sa amin, na mahalin ka namin ng aming buong puso, na patuloy na ikaw ang aming unahin sa aming mga buhay. Patuloy na mahalin ka namin with all of our soul, sa aming mga gagawin at sa aming kalakasan. Patuloy pa rin po na gawin namin ang mga bagay sa mundo na ito na pinaghaharian po ng inyong pong dakilang pagmamahal. Dalangin po namin, Ama, na sa mga oras po na ito, habang ikaw ay aming minamahal, patuloy ng iyong mga pangako sa bawat isa po sa amin ay makikita po namin na ibinibigay mo na idinaragdag mo na sa aming mga buhay. Patuloy po, Ama, na ipinapadalangin po namin sa inyo na maghari ang pagmamahal sa lugarin po na ito, sa bawat kapatiran po na naririto. Gumawa po kami ng mga bagay dahil po sa dakilang pagmamahal na nagmumula po sa inyo. Patuloy po ng bawat isa po sa amin ay ipinapadalangin po na ingatan po kami ng inyong pong dakilang pagmamahal, na kung paano si Apostol John ay iningatan po ng lubusan mangyari sa amin ang nangyari po kay Apostol John. Patuloy po na mas lumalim po kami sa amin po pananampalataya sa inyo, mas lumalim po ang aming pagmamahal higit sa inyo kaysa sa mga bagay sa mundo na ito. Tulungan po kami, baguhin po kami ng inyong pong dakilang pagmamahal. At patuloy na nagtitiwala po kami nananampalataya na lahat ng bagay na inihanda mo sa amin ay para sa aming mga ikabubuti lamang. Dahil ganun po kami kamahal ng Panginoon. Maraming salamat po at tanggapin mo po ang papuri, pagsamba, pagmamahal ng iyong mga anak sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, and everyone says, Amen, Amen. Ito po ang